Ikapitong Kabanata. Pagkatapos nito'y nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniiwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga pinuno ng mga Hudyo roon. Nalalapit na noon ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo, kaya't sinabi kay Jesus ng kaniyang mga kapatid, Bakit hindi ka umalis dito at pumunta sa Judea para makita ng iyong mga tagasunod ang ginagawa mo? Walang taong naglilihim ng kanyang ginagawa kung ang hangad niya'y matanyag. Ginagawa mo rin lamang ang mga bagay na ito. Magpakilala ka na sa sanlibutan. Maging ang mga kapatid ni Jesus ay hindi nananalig sa kaniya. Sumagot si Jesus, Hindi pa itong panahon ko. Sa inyo'y maaari kahit anong panahon. Hindi kayo kapapuotan ng sanlibutan. Ngunit ako'y kinapupuotan nila, sapagkat pinapatotohanan kong masama ang mga gawa nito. Kayo ang pumunta sa pista, hindi ako pupunta, sapagkat hindi pa itong panahon ko. Pagkasabi nito, nagpaiwan siya sa Galilea. Pagkaalis ng kaniyang mga kapatid, si Jesus ay pumunta rin sa pista, subalit hindi hayagan, kundi palihim. Hinahanap siya roon ng mga Hudyo. Nasaan kaya siya? Tanong nila. Pabulong na pinag-uusapan siya ng marami. Siya'y mabuting tao. Sabi ng ilan. Hindi. Sabi naman ng iba. Inililigaw niya ang mga tao. Ngunit walang nangahas magsalita ng hayagan tungkol sa kaniya dahil sa takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Nang kalagitnaan na ng pista, pumasok si Jesus sa templo at nagturo. Nagtataka ang mga pinuno ng mga Hudyo at naitanong nila, Saan kaya nakakuha ng karunungan ng taong ito? Gayong hindi naman siya nakapag-aral. Kaya't sinabi ni Jesus, Hindi akin ang itinuturo ko, kundi sa nagsugo sa akin. Kung talagang ibig ninumang sumunod sa kalooban ng Diyos, malalaman niya kung ang itinuturo ko'y mula nga sa Diyos o kung ang sinasabi ko ay sa akin lamang galing. Ang nagtuturo ng galing sa sarili niyang kaisipan ay naghahangad ng sariling karangalan. Ngunit ang naghahangad na ang nagsugo sa kanya ang maparangalan ay taong tapat at hindi sinungaling. Hindi ba't ibinigay sa inyo ni Moises ang kautusan? Bakit wala ni isa man sa inyo ang tumutupad nito? Bakit ibig ninyo kong patayin? sumagot ang mga tao. May demonyo ka. Sino pang ibig pumatay sa'yo? Sumagot si Jesus. Isang bagay pa lamang ang ginawa ko'y nagtataka na kayong lahat? Ibinigay sa inyo ni Moises ang utos tungkol sa pagtutulig kahit na hindi ito nagmula sa kanya kundi sa inyong mga ninuno. At ginagawa niyo ito kahit araw ng pamamahinga. Kung tinutuli ang isang sanggol na lalaki kahit araw ng pamamahinga para masunod ang utos ni Moises, bakit kayo nagagalit sa akin? Dahil sa nagpagaling ako ng isang tao sa araw ng pamamahinga. Huwag na kayong humatol, patay sa nakikita, kundi humatol kayo ayon sa nararapat. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, Hindi ba ito ang taong ibig nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nangangaral, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Ngunit pagdating ng Mesiyas, ay walang makakaalam kung saan siya magmumula. Subalit alam natin kung saan nagmula ang taong ito. kaya't nang si Jesus ay nagtuturo sa templo ay sinabi niya ng malakas, Ako ba'y talagang nakikilala ninyo? Alam nga ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa aking sariling kagustuhan lamang. Karapat dapat pagtiwalaan ng nagsugo sa akin. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit nakikilala ko siya, sapagkat sa kanya ako nagmula, at siya ang nagsugo sa akin. Nais na siyang dakpin ng ilang naroon ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa dumarating ang kaniyang oras. Marami sa mga tao ang nanalig sa kaniya. Ang sabi nila, Pagparito ng Mesyas, makakagawa kaya siya ng mga himalang higit pa sa mga ginawa ng taong ito?
Nakarating sa mga Pariseo ang usap-usapan ng mga tao tungkol kay Jesus.